Ka subo pa lang dungon nga ang tao usahay dili concerned sa iyahang spiritual nga pagkaon. Nga naman, nabalaka ba mo kay wa mo ka ba sa pulong sa Ginoo kada adlaw? Nagbuol ba mo? Nagproblema ba mo sa inyong kinabuhi tungod kay wa ka ning kaon sa pulong sa Ginoo? Wala ang di problema pirmi sa tao. Kini nga to ang problema sa pagkaon kada adlaw. Ingon ang pulong sa Dios nga ayaw mo kabalaka unsa inyong kanon, unsa inyong feasty, unsa inyong ignon. Kaya ang tao dili lang mabuhi pinaagi ana. Kay ang ipasabot sa Ginoo, na dili importante gyud kaayo ang pagkaon physical. Tungod kay pwede din ta kaon anytime sa atong physical. Pero sa pulong sa Ginoo, hinumduman nato ingon ang pulong sa Ginoo, ni tanang butang mawala, apilta mawala ang kalibutana, pero ang pulong sa Dios magpabilin yun ni hangtod sa kahanturan. So meaning ang ato ang pagkaon physical mo stop lang na sa panahon nga mawa ang gana natong kaon. Pero ang pulong sa Ginoo di gyud siya mawala. So mo na akong i-challenge sa matagusan nato. Mabasa gid mo pamalandong sa pulong sa Ginoo. Di mo kabasa pamihina mo sa mga tao nga mukugig adto sa inyong balay nga sangyaw sa pulong sa Ginoo, storya mo tungod sa pulong sa Ginoo. Pamina mo, anak na pagpagiha, makadungog ka sa pulong sa Ginoo, or na ay mga mensahe gikan sa TV, radio, unsa pa ng pulong sa Ginoo, mo na nga importante na para sa tuwa. So mo na nga ingon ang pulong sa Dios, mismo si Jesus nag-ingon. Sultihan ta mo, ingon sa ingon ni Jesus, man shall not live by bread alone. So dili gyud pwede ang tao buhion lang sa physical nga pagkaon tungod kay ang tao adunay kalag lawas sa espiritu. Ug ang atong permi gipakaon ang atong lawas, ang atong espiritu kalag kumusta? Nga pa may tao diha. Kumusta man? Atong kalag og mag-ul ka no kay magdiwang ta. Ato bang ka sa amin nagdiwang na jud ko kay way vitamins, way kaon, or way sudan. Pero wa ta mo ingon nagniwang na jud mong ka, kay wa na ni kaon. Once a week ra pakanon. Sugod mo ka usara mo ka semana kasara mo pakanon. Di no. Pero wala na to. Mayon ko ninyo nga wala na to ginhatagig dako kayo ang importansya ang pagpamalang ng school ng Ginoo. Mga i-challenge mo na ako pamalandong ng school ng Ginoo. Basa mo bisan sa kadlaw kaduha or sa bersikulo na bersikulo igo na nga siya nga kaon mo spiritual. So kumusta man ato mga graduates? Kumusta niyo mga journal? Na-journalist na mo? Email? Gusto mo email diri ba? Siguro ka na nagtapok diri ang mga graduate. Diri nga side. Amen. Ayan, kahinan. Okay, so inumduman na ito. Ako, wala dito sa Bilar. Eskwela mi anak, kanang mga klase na mo, AOT 1 to 3, hantod mo, graduate ni. Uban, proud kay Jugta nga mo dawat sa tuang. Ito kang ay gibutang ninyo din. Proud kay ta, kay nanataag to, natay mga certificates. Pero so, hindi naman tanawin sa Ginoo. Hindi naman tanawin sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gusto o kanang tininuod yun ba na klase sa kinabuhi o dili kanang kinabuhi na basta lang, graduate na ko pero ay nausap, sayang kayo. So, wani ang kabubuton sa Ginoo para sa to ang kinabuhi. Hingpit o nindot kayo ng kabubuton sa Ginoo para na to. Gusto ang Diyos nga mahimutang malipayon. Maklaro ba? Maklaro. So, gusto ang Diyos nga malipayon ta. Pero mintin ako ni ipainomdom ninyo nga ang kalipay, dili gyud na siya pwede na ito mapalit bisan nasa. Di na to na makuha. Siguro makuha ni mo na sa bisan nasa lang dapit kung gusto nyo ka na malipay. Pero ang tinud nga kalipay, di na to na makita sa kalibutan. Makita na to na diha ang kita sa Ginoo. So mo na nga diha sa itong pangalagad sa Ginoo, kinahanglan nga naagyod nato ng kalipay. Kung kinsa man ninyo diri, hindi ganahan malipay. Pero dito ganahan malipay. Mamangani uwa tayo lingaw, ngita tayo lingaw, aron nga malipay lang dito. Kaya nga na ang tao, kanang hilig mangita o
happy. So ingon din ha. Oh. Oh. Ito man. Mag-una-una man. Okay. Ingon din ha, adunay panultihan diha, ingon siya, I want to live my life without stress and worries. I don't need to be rich or famous. I just want to be happy. So ingon siya, kanang bata diha, nga ang gusto lang yun niya sa iyahang kinabuhi nga why stress. Okay? Sabot mo sa stress. Kisa nakasabot sa stress. Karang dagkog eye bags, nga stress na na. Sarang na mga to. Grabe ang stress, ana. Isang stress ka ng marapag ang easy ka, dili ka, mahigupan, tapoy mo lawas, pero di ka kato, may mga ang stress. Unya, ingon siya, stress and worries, mga kabalakas kinabuhi, padapli na. Tungod kay ka ng mga kabalakan atos kinabuhi, ginhilang na, yung kalibutan na. Makapahuway ra lagi tapuhon. Amen. Kung stress mo karon, agwanta lang. Kay samtang buhi ta, daghan tag worries nga mahitabo. Samtang buhi pa mo, dili mawa ang worries sa kinabuhi. Pero mawa lang na siya sa diha nga mopauli ka sa Ginoo. So worries is temporary. Samtang niaka ning kalibutan. Ingon siya din ha, I don't need to be rich or famous. Wala ko nagkinahanglan madato. Di po ko kinahanglan nga mahimong ilado nga tao. Ano yan ang gusto? Na malipay lang siya. Singo na lang kasimple. Diba? Kita ba mo sa mga bata? Ang bata Wala problema, di ba? Ayun na, sila yung problema. Ambot lang na problema ba na sila nag-ulit ba yung agon? Agad na alam sa kalibutan. Singo na ang klase sa edad. Singo na ang gusto sa Ginoo sa tao. Nga, bang di lang gud unta pod mag-uol, di lang gud unta pod mabala ka. Nga naman di ay buwa mo ibugas. Di ba di mo kapasting mo sa kadlaw? Di ba? Nga naman di buwa mo isudan. Di ba di pwede nga mukaon ra tagway sudagay. So di angay kagulan ang mga butang nga temporaryo lang yung kalibutan. So mana ang gusto sa Ginoo nga mahimutang malipayon, ikaduha healthy. So, mahimo kang healthy. Ingon din ha, sometimes you have to go through the worst to get the best. So, kining kabayo din ha niyo makitaan. Gikan sa drought sa kinabuhi ka na ba ang paita yung kahintang, bukog na lang din tayo nabilin. And then one day, nakarealize siya na dami sagbot sa unahan. Pwede siguro maadto ko sa sagbutan, kaya mo rin matay ko din sa wa na gyud makaon. Sa ingon ana nga ang healthy nga kinabuhi, ang healthy nga kinabuhi is nagdepende na nimo kung yun sa nimo pagkinabuhi. Kung magpabilin ka sa kinabuhi nga way paki sa imuhang lawas, sama ra ka ning kabayo nga gikan sa kuwaw nga way sagbot na ba. Kahibaw gud makadaot na, pero nga ako ang gibuhat. Kahibaw gud ka nga kining butanga dili mayo sa tong lawas. Kahibaw ka nga kining butanga makahatag dig sakit. Ingon pa nila fight amo kay abusad, fight paga kay abusadong amo. Kahibaw ka nga makadaot na, pero ato yung dituyuan nga buhaton nato ni. Okay? Sasama ni ining kabayo na siya sa unahan nga sangay lisod man, okay, lisod na to siguro sa labi na sa mga naanad yung bisyo kinabuhi, naghan sila gibuhat silang lawas nga gimayo, lisod kayo na kantangon, pero makarealize rin yung ka na ang kahimsog sa panlawas importante yun na siya kayo, kinaimportantihan yun ang kahimsog sa lawas. So mao na nga kung gusto ka nga mahimong pinaka-healthy, biyai tanan nga mga butang nga nakapawa sa imuhang ka-healthy sa kinabuhi. So, naa kay gibuhat nga kana bang dili healthy lifestyle. So, biyai na, pwede ra siguro na kung dangon na nimo, kana bang tagdugay ka matog. Okay? Ingon po ito ang silingan.
sige ka to, matog na ito tapuhon hangtod. So, walang di lang ko na matog, kaya tagsara mo ko ning mumata. Karoon ra mo ko ning buhi ta. Inapod sa punto, pero madali lang kag kamatay yun kung di na kamatog. Muna nga, importante na to nga ang kanabang is na ay pinaka-worst nga gibuhat ni mo sa kinabuhi. Nakahibalo unta day ka, napay mas the best na makahatag nimo og ka-healthy. So sa hindi na to buhaton tungod kay ganahan magduta sa worst. Ganahan magduta sa worst gyud kay nindot man. Ganahan mag, diba? Kaon sa gunsa, way pili. Kung bati amo kay abusadong baga, or na ibali na lang kay saan man na dako na ko gasto ani di na pwede biyaan kay dako na ko gasto. So di na gyud mo biya ang tao kay dako na ko sa gasto. Di man bugas og pila ng buhok sigarilyo. Tag City 7 times 365 sa katuig 365 pila man na. Ha? Unya kapila man ka mong hurot sa kadlaw o sa bako o sigarilyo. So siguro sa kadlaw katulo. 7 times 3 21 times 365 days. Pila Maria. Uy, kapalit na kag halublak. Murag kabahay na taani kung biyaan na to na sa inyo na ba. Wala na pag-i-analyze so ganahan mo guta. Nindot ang worst nga scenario. Nindot ang worst nga lifestyle. Ano naman, why magbuot, pataka lang sa bulsang kinabuhi. Why but-anay, ako man eh. Tingin ka mo silingan. Nga naman rin dako na ko, nga may palabubog ko, imo ba din gasto? Ikaw ba din nagpalit sa giinom di man? Diba? Wala nga, wag po tayo bahing yun, kaya wag po tayo gasto. Sa ako man yung kwarta gigamit, ako ni, why magbuot na ko ani? Kaya ako ang kwarta ni. Ako ang gigasto, why magbuot, kung sa akong paliton ani. Sa tinuod, wala man, wala gi magbuot tinuod. Pero kahibaw ka nga di mao, kahibaw ka nga worse nga, kana bang kahintang sa kinabuhi. Pero, imo yung gihimo. So mana naman pangkabayo, nakarealize pa. Nakita mo yung lami dito na green. Pwede ba mo? Kung bakit ka, total, katunga pa maning bukog na lang. Maning katunga, napa may unod. Sa unod, unuran na lagi na makaabot ko sa nindot nga lugar nga dito magkinabuhi na ko nga healthy nga klase sa kinabuhi. So, ganahan mo mahimong healthy? Ganahan mo mahimong healthy? Hindi mo ganahan. Ambot na lang. Hindi mo ganahan. Lamig yun ang healthy. Okay? Lamig kayo ng healthy ka. Hindi ka masakit. Or masakit mo galinta pero hindi kayo grabe. Or normal man na sa tao mabati ka na. So, sunod. Holy. So, ang pagkinabuhi sa tao, ingon ang Ginoo, dapat mahimo ka balaan sa iyong atubangan, magkinabuhi ka sa atubangan sa Ginoo adlaw-adlaw nga balaan gyud. Dili nga balaan nga di na makabuhat og baso og dagway, kung dili kana bang kinabuhi nga matarong atubangan sa Ginoo, mao na ang pagkabalaan. So ingon ang pulong sa Ginoo, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ingon din ha, let us hear the conclusion of the whole matter. Ingon din he, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Sunod, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So, unsa ko no? Ingon din ha, si Solomon, naghatag siya conclusion sa mga butang. Ngayon sa gingon din ha, keep His commandments. So bantayan na to ang mga sugo sa Ginoo. Tungod kay ang pagbuhat sa sugo sa Ginoo, inianang paagiha ang tao makakinabuhi sa balaan nga klase sa kinabuhi. Ang pagkinabuhing balaan is ang pagbantay kanunay sa mga kasubuan sa Ginoo. Mo na ang kinabuhing balaan. Dili nga nakasud mo simbahan. Migawas mo balaan ang kurang pa kay gikan kog simbahan.
Hindi ka buti ng balay. O, demonyo na po kinabuhi. Kaya, nakagawa sa man simbahan. Okay? Dili ang pagkabalaan nga musod kag simbahan. Kaya kami nang gipuyog simbahan, di na dyan kintahay po ni makasa. Kaya balaan naman kintahay po ni. Kaya namin diri sulod. Dili na may buot pasabot. Ang buot pasabot din ha, ingon ni Solomon, nga fear God, mauna ang pagkinabuhing balaan, and keep His commandments. So, kahadlokan na to ang Diyos, ug atong ampingan ang tanan niyang mga kasuguan. Daghang sugo sa Ginoo. Amen ba? Daghang sugo sa Ginoo, kinahanglan nato na nato ang ampingan ug buhaton gyud ang sugo sa Ginoo. Okay? So, ato ta sa pamalandong sa pulong sa Ginoo, padayon ta sa tong tema karong nga bulan. Nag-discuss ta about courage or courageous or isugod. Isa isog niya dere. Kisa isog niya din ha. Nabe isog niya dere? Sekarang dito na may isog. Okay, so sa mahadlok ta mo mudawat anang word nga isog kay murag maldito man gyud ang tawo. So mo man atong definition sa isog. Ang tawo isog, ang definition nato is ganang salbahis or bugoy. Okay, pero sa pagkakristohano nato, sa tong Kristohano kinabuhi dapat pud ta mahimong isog. Okay? Kasuway ko sa una, mahadlok yung og minatay sa tinuod lang sa una. Sa wala pa ko na pastor, mahadlok yung patay bisan pagtanaw gani di ko matanaw. Bisan gani og lumon ra mahadlok ko ana kay mata-mataon ko din ako katuga na ni kagabi. Mo na nadigyo ko may mamatay digyo ko mo anha kay bahala ko na diha di ko katuga ni kagabi. Sa diha nga nag-eskwela ko Bible School, hantod nga na graduate ko, agway di ako may badi-badi sa among pastor og naay serbisyo minatay. So wa na ko'y kalikayan. Kaya nag-iutuan ni Ron murag mag-inisog na lang yung ko ani kaya mahadlok yung ko o gingani. So primero, murag hadlok sa mo tatong gipalid ko kaya minatay dos ang likod niya ako nagtinlog ko tungod sa lungon manguhit magkani. So murag grabe ginaong hadlokan ang dapita ba. Mura nga og nay mamatay dito sa unang tagbilaran. Hindi yung ni Pastor Roy, manay namatay, magservisyo tayo ko. Murang uli sa kong ubay kol. Kay uli ko sa mga, kay mahadlok ko nga palidon, kay mahadlok lagi yung kuan ng minatay, lagi na lang na ilungon. So, atong time murag di yun makaya, hantod nga, ako mong gidalhon. So, ako'y mahimo, kaya ako'y terming madaan. Kanya hantod nga, natog mi dito sa punerarya, kaya nagservisyo mi dito sa puneral. Nangatog mi ako kahibaw nga duha dito panlungon. So dito na kanker na ko ako ang kahadlok anang lungon. Kay natingawan ko sa nangatog mi, tinga ko na sa gilak sa kong tungod, no sige gilak nga kanang room man yang gitugan. Pastilan kay pag mata na ko agad to ding tao nagsigilak na mili og lungon. Nagingnan ko sa kadtong nagbantay sa punerarya, sir, kanang puibag musibog sa kaset, kay kuhaon na ng lungon yung tupad. Pag na po lungon na yung tupad. Wala nga, pero sige nang hadlokan niya, wahin ang kahadlok, kaya pipinin ang hagok-hagok at tupad sa lungon. Pero ingon na ba, kahadlok, kana bang naatay kahadlok usahay, pero naatay gihatag sa Ginoo nga kaisog. Okay? Sekarang dito ko mahadlok. Hindi na ko mahadlok. Kaya nga naman. Ako naman, kaya ko naman ko na di ano yung kahadlokan. Okay? Ambot lang, mahadlok ba mo? Kaya, wala na. Kaya, daghan ko mga panahon nga mahadlok ko. Diha po yung serbisyo ni Og, serbisyo ni Bilar o patay. Dito may kinatarilingan, kaya ang minatay wa pa nasod sa lungon ako kayo. Nga minatay niya ang serbisyo ni silang sala wa man lagi po sala nga tarong ang sala man po kananan so dito gibutang niwa pag yung tabuni niya nagserbisyo dito pag sila mulurak magamit kalito ng mga dami para nga na hadlok kayo ko pero
courage is kana bang kaisog nimo sa pagatubang sa mga butang nga imong gikahadlukan. Okay? Unsay gikahadlukan permi na to? Unsay permi kahadlukan ninyo? Sure mo diha. Daghan pa gikahadlukan sa kinabuhi. Ug mo na nga kinahanglan ang mga Kristohanon dapat magmaisugon ta tungod kay daghan tag mga fear sa kinabuhi. Daghan tag mga kahadlok sa kinabuhi nga angay atong buntugol aron nga dili na ta mahadlok. Di ba? Naninyo diri mahadlok ug wakwak. Mo lang ninyo. Medyo kita wakwak sukad. So mahadlok ug wakwak. So di na nato na angay ilang tugion. So ang first na itong ikahadlukan is time. Pero mamindi tang mahadlok sa oras. So atong tanaw ang definition sa time. Definition of time. Maklaro ninyo? Time is slow when you wait. Ang oras pirting dugaya kung maghuwat ka. Tuway ra mo pangatangan mo truck. Ngatang mo serious ba? Dugaya pud sa bisag 5 minutes pa kang gatindog dito. Pero gidugayan na kakaayo. Di ba? So time is slow when you wait sa diha nga naghuwat ka, dugaya pud mo. Langanan na pud ka oy. Di ba? Usahay nga nato ang nasinati nga dugaya na. Labi na ikaw maghuwat. Labi na magsabutan mo nang orasa. Magsugod ta. Kunya ang lurat ng imong mata ba asa ra man imong tawa ni wa man gyud nangabot unsa na may oras. Nga naman unsa man ka tinuod na tungod kay time is slow when you wait. Sumahadlok ka usahay sa oras. Kaya nga naman ang oras dugay kaayong mahuman samtang nagpaabot ka. Okay? Ikaduha, time is fast when you are late. Late, manggo. Paspasa mas oras. Di ba? Ingana to So, pas ang oras sa panahon nga makasuway kang mali. Okay? Ingana siya. Unya, sunod. Time is deadly when you are sad. Ang oras kuno delikado sa diha nga ikaw magulanon. Anong delikado ang oras sa panahon sa iyong kabulanan? Ano ka ha? Anong delikado ang oras sa panahon nga nakas kabulanan? Kauna-huna pala kang igmao. Di ba? Kauna-huna pala kang di siya maayo. Okay. Sunod. Time is short when you are happy. Di ba? Mag-anniversary ta. 1 month preparation. Ini actual event, half day lang ang event. Dalian naman to. Di ba? Dalian naman to lahuman. Di ba? So yung nana siya. So time is short when you are happy. Kaya bang malipay ta, itas kinindot ta kayo itong ato ang kahintang sinabuhi, malipayon ta kayo. Pero subok palang dungon nga mubo lang ang oras sa kalipay sa tao. Ika-sunod is time is endless when you are in pain. Samtang nakas imong kasakitan, pirting dugaya gyud sa oras in tao nambot na lang kanus apa ba yung human. Diba? Lord, kanus apa man ni Ginoo. Bisag duha ka oras gantos. Lord, kuhaan ako, di na ko kaagwanta. Nga naman, tungod ka time is endless when you are in pain. Tungod kung naakas imuhang kasakitan sa kinabuhi, ang oras murag tigyong dugaya mahuman. Or wag gyoy kahumanan. Bawag gyoy kahumanan siya. Sunod, time is long when you feel bored. Boring na kayo kinabuhi. Buhi ka po di kinabuhi Yeah. Taas kayo na to ang panahon. Diba? Taas kayo. Mga di din na to na kanang singa mas feeling. Sunod, time is beautiful when you are
in love. Amen? Ha? Nindot kaayo ang oras sa panahon nga ikaw nahigugma. Tanawa ra ko ni mamisita, di kibaw buntag na. Sige istorya, uy, alauna naman di ay. Ito nakasuway. Ang wakasuway, suway mo. Ha? Tiginin ra mo diha. Time is beautiful when you are in love. Ang oras kinanindutan sa panahon nga ikaw nahigugma. O gika istorya ni mo ang imong hinigugma sa kinabuhi. Ngayon jud ta nga ninduta kayo sa oras o nindut kayo ang panahon. Nga naman, tungod kay naa ka sa panahon sa paghigugma. So maray hinumduman nato mga igsoon. Every time, ingon din ha, time is determined by your feelings and your psychological condition and not by clocks. Sa oras, wala agad nagdepende sa orasan. Okay? Nagdepende na nimo, nagdepende na sa imong pagbati, o nagdepende na kung giunsa nimo pag-una-una o paggigamit nimo ang oras na naa nimo karon. Mato nila, time is gold. Time is gold. Ang oras nga nanglabay nato, di na pwedeng mobalik. Ang panahon nga nindot kayo nga mga butang na hitapos kinabuhi nato, di na to mobalik. Muna nga mukanta na lang tag, maalaala mo kaya. Kaya nga naman, di naman pwede balikon. Di na pwede siya balikon. Muna karon atong himuon nga ang oras atong yung gamiton sa saktong nga paggamit sa itong kinabuhi. Tungod kay ang oras na to is kanang doon na lang. Okay? Hapit na mabalik ang Ginoo. Ha? Amin ba? Impas na ni. Tanan apil utang na to, impas na mabalik ang Ginoo. Colossians chapter 4 verse 1 to 6, ingon ang pulong sa Ginoo. Mga agalon ayuha pagdumala ang inyong mga ulipon, ug hatagi sila sa angay kanila. Hinumdumi nga aduna usab kamoy agalon dito sa langit. Verse 2, padayon kamo sa pag-ampo o magmabilantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Pag-ampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamo kahigayunan sa pagsangyaw sa iyang mensahe o pagpadayag sa tinago ni Kristo, kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako. Verse 4, busa pag-ampo kamo aron isulti ko kini sa tin-aw gayon ingon sa angay kong buhaton. Uban ang kaalam pagmatkon kamo sa inyong kagawian at ubangan sa mga dili magtotoo o pahimusli ang tanang higayon nga anaa kamo uban kanila. Verse 5 ug 6 na ni. Verse 6, kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot o makapadasig aron makatubag kamo sa husto nga mangutana kaninyo. So mali ang gisgutan gabi sa prayer meeting. So, kung tanaw na ito, di na pagayo, unsay gingon sa pulong sa Ginoo. Kung balik pa ng verse 2, balik ko sa verse 2. Ingon din ha, padayon ka mo sa pag-ampo o magpabilantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. So, gining nga bersikulo sa Biblia, gi-challenge si San Pablo ang mga Kristohanon ani sa pag-unsa gani, padayon sa pag-ampo. Okay? Number 1, padayon sa pag-ampo, magmabilantayon uban ang pagpasalamat. So, magbabilantayon. Kaya ba mo sa pasabot magbabilantayon? Kaya bang nag-amping ka pirmi, nagbantay ka kanunay kung unsay mahitabo o unsay dangatan, unsay mong buhaton. So, ingon na. Sunod, pag-ampo usab ka mo alang ka na mo, mga ingon ni Pablo, nga silang Pablo, naghatag silang request sa mga tao na dili kalimtan ang pag-ampo ngadto usab nila nga mga nangalagad sa Ginoo. Aron ang Dios maghatag kanamo kahigayunan sa pagsangyaw sa mensahe o sa pagpadayag sa tinago ni Kristo kay mao kinahingdan nga nabilanggo ako. So ingon ani ang gihimo ni Pablo, grabe ang iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios o tanang butang ina-encounter ni Pablo o daghang mga panahon nga si Pablo mismo sige ka priso. Sige ni balik-balik og prisuhan si Pablo tungod sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, na priso siya. Tungod kay bawal nila sa unang pagsangyaw,
So, ang taong hibawan na nangyaw, pursohon. Karon wala man, dili man ta pursohon. Unsa man ron, haglokon ra man ta. Wala sige, pag-study, pag-study mo sa inyong bahay, di naman ilubong. So, hadlok mo tag dito ilubong. Oh, wala nga, nabuk, regular kayo mo o kuan. Paminsan, kung ingon ta. Okay, busa, pag-ampo ka mo, aron, isulti, kukini sa tinaw gayod, ingon nga angay kong buhaton. So, uban ang kaalam, pag matgon ka mo sa inyong kagawian, yun naman na to. Uban ko na sa kaalam, magmatgon ka sa kagawian. Ano sa'y kagawian? Huwag pasabot. Ha? Kagawian. Mga kinaiyahan. Okay, kaya itong mga batasan ba? Kumusta man itong batasan? Okay ba? Ha? Daghan po kong silingan? Ang taong nilutog batasan, daghan silingan. Okay? So, kumusta man? Nga ba tayo silingan? Sure mo? Okay. So, morning. Una nga challenge ni Pablo na to. Courageous in prayer. So, kita mga Kristohanon, gi-challenge ni Paul nga mahimo tang magmadasigon or magmaisugon diha sa atong mga pagampo. Di ba? Pila ka ba ka percent man ang survey namo sa simbahan? Pila lang ka percent ang mga pilay o prayer meeting kumpara sa manimba? Gamay lang, nalay mga 10-20% ang mga attend sa prayer meeting kumpara sa manimba. So daghan yung manimba. So, sa prayer meeting, gamay may mga appeal. Pero ang challenge ni Paul is magmadasigon ta or magmaisugon ta sa atong mga pagampo ngadto sa Ginoo. Di ba? So, mo na nga importante nato nga magmaisugon ta diha sa atong mga pagampo. So, challenge mo nato nga mga appeal ta og prayer meeting. Kaya usahay, magkahinam-hinam ko sa una dito pa ko sa Pilar. Magsabot ni sa una pa to hinuon, karon di naman. Sa unang panahon, mag-isgot mi dito, meeting na may rin mga apil, kailangan ka buo. Pero mag-outing, ang daghan ang mamuban, bisa kagikan yung mga tawhana. Bisa kanigikan na, magdaghan, bitang membro niya mag-outing. Pero per meeting, murag ubay, pero yung pong membro mabili. Pero kung outing gani, kung saan oras na magikan, o alas 6, o alas 5, to alam. Kaya mahadlo kung di kalingkod sa sakyanan. Diba? O permitting, gamay ragyod siya. Si reality na, dili rakika, kung dili tanan halos mga simbahan muna na. Okay? So, mana ang challenge ni Paul. Acts chapter 6, verse 4, ingon din ha. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. So mo ni giingon sa libro sa buhat nga ingon silang mga apostoles among gihatag ang among kaugalingon sa pagpadayon sa mga pagampo. Kaya naman ang mga believers sa New Testament, ang mga magtotoo diha sa New Testament, ilag yun gi-apply. Ilag yun gihimo, ilag yun gibuhat sa ilahang Kristohanong kinabuhi. Nga kanunay silang magpainampuon, kanunay silang magpadayon sa pagampo, tungkol kay mauna siya ang gikinahanglan sa tao, na magkinahanglan kita nga mainampuon ta. So mo na nga dapat magmaisugon tagas ng pagampo, kaya sahay kalawan manggutang pagampo, nga naman kapoy. Ambot lang, di ba mo kapoy yun? Pero ang pagampo para sa uban o para sa mga Kristohanon kapoy. Okay? Whereas sa unang mga panahon, magampo ta, luhod pa, with naapay kong ligning-lignin. Ang saman to? Katong ligning-lignin ba ka na naon? Sa rilahan. Ang misteryo sa kalipay, sunod. Misteryo sa sakit, o kumplito yun. O niya sa namasang laing misteryo niya. Pero gayan, ang misteryo, misteryo na. So,
Nganong isog ta sa una magampo if ngana. Nganong bugihan ta sa una magampo. Nga ngatoon ta pagampo sa una di man mao. Karon hinuon nga mauna sa pulan ta maampo. Amen. Ha? Amen mo diha gadaghan ng kapulan. Kapulan ta magampo kay ngano kapoy para nato ang pagampo. Wala sa una mga panahon, grabe na to kusuga mangampo. Diba? Bisag balikon pa nato ng pagampo. Amahan mo kanapo balikon. Maghimaya ka Maria, kanapo gyapon balikon. Sumunod di kapuyon na nakapoy na. Pero nganong mas kapuyon man taron. Diba? Sa una kugihan ta na karon kapoy na para nato. So dapat unta kita nga mga Kristohanon. Naa na to niya klase sa kinaiya kana bang grabe ka mainang puon. Diba? Grabe ka isog ta magampo dapat. Amen. Dapat isog ta magampo nga Lord dili nga inisuga nato ang Ginoo kun dili kana bang akong buntogo natong katapol sa pagampo. Kaya nga naman, kapulang kita. Ha? Amen ba? Amen. Amen mga daghan kita tanan. Amen nilang tana. Kaya puro tanang mga tapulan yun sa pag-ampo. Bisa kita man yung simbahan. Sure dyan ko, di tapos may mag-ampo. Diba? Ngano pa? Kugihan na kita sa una. Yung katubang dito. Diba? Luhod sa altar, o niya, tubang na rin ito. Pedro, tapagin tawag Pedro. Diba? Yung mga na ito, ano? So, courageous in prayer. Mga na ang ginagawa. Ingon sa mga apostoles at mga believers sa New Testament, sa Acts, nga nagpadayon sila sa pag-ampo, ang ilang kaugalingon ilang gihatag sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo o pagpadayon sa mga pag-ampo. O labaw sa tanan sa pag-ministry or sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ikaduhang butang courageous in sharing God's word. Kana bang isog ta mosulti sa pulong sa Ginoo. Okay? Dapat isog unta ta mangulti sa pulong sa Ginoo. Dili nga aron nga kit mahadlok ta ng istorya. Dili mahadlok ta ang mahadlok mo istorya. Ug nay mga tanan nato, istorya sa pulong sa Ginoo. Okay? So, unsa gingon din na? Romans chapter 6 chapter 1 verse 16 is yan. Okay, chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. Ingon si Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth." So, una is para sa mga Jew, ikaduha para sa mga Greek, mga Gentiles. So, ingon si Paul, wala na ko ikaulaw ang pulong sa Dios o ang pulong sa Ginoo tungod kay mao kini siya ang gahom sa Dios nga makaluwas alang sa mga mutuo. Una sa tanan sa mga Hudiyo, ikaduha ang mga dili Hudiyo. So si Paul wala mauwaw mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Lahi man ang mauwaw ta. Kana bang gusto kang mo istorya ning tawhana pero nigabot to di ka katingog kay mahadlok ta nga di ba tihod magakuha ni. Di ba? Hadlok ta nga sa wayon magakuha ni. So mana nga ako lipay kayo ko nga kini nga tong mga youth mo uban ni Elizabeth dito. Wala pang uban mo tanan aron mga master mo dito manangyaw. Okay? Para ma-master mo. Kaya aron nga makastorya mo sa pulong sa Ginoo. Para bang mga apprentice pakit kung sa kung saon. Kaya inigahuman sa kabuan ra apprentice ha. Unya sobra na mong buwan nag-apprentice. So pwede na musturya na jud mo. Kaya di na mo apprentice ron. Kaya sobra na buwan ang inyong paguyog-goyo. So nindot na nga kana bang klase sa kinaiyahan nga sanya tas pulong sa Ginoo istorya ta dito. Naidaghang mga tao gyud nga gusto makadungog sa pulong sa Ginoo. Naidaghang mga tao nga ganahan sila mamati sa pulong sa Ginoo. Ang problema lang kay walang istorya nila. So karon, ingon si Paul, ayaw ninyo gikaulaw, wala na ko gikaulaw ang mensahe ni Kristo tungod kay mauni siya ang gahom sa Dios
alang sa kaluwasan sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudyo, ikaduha sa mga dili Hudyo. So kita danan dire sa Liberty, Mandawa, asa pang lugaras Binunido, puro ta dili Hudyo. Ug ang pulong sa Ginoo dili lang para sa mga Hudyo, kundi para sa tanan nga mutuo sa mensahe sa pulong sa Ginoo. So mo na og natay higayunan ng sangyaw, istorya mo. Og di mo ka mo sangyaw, pang-invite mo atong sangyawan. Og di mo ka ba ana, panguntak na mga tao dito. Kay ugihan kayo at isabit mo adto. Ang sangyaw sa pulong sa Ginoo. Di ba? So mo na mga igsoon nga dili nato na siya ikaulaw. Okay? Ikatulong butang courageous to righteous living. Pagka maisugon sa pagkinabuhing matarong. So sa talawan ta sa pagkinabuhing matarong. Mahadlok ta nga magtinarong. Kay matod pa sa mga panultihon, ang tao kunong buutan, dali kunong buhaon sa Ginoo. Mahadlok ang ubang tao nga ang taong mabait, dali kunong buhaon sa Dios. Kaya pabay nindot nga buhaon ka sa Ginoo. Diba? Si Enoch tungod sa iyang grabe kabuutan. Kaya nung kailan mong Enoch sa Old Testament, tungod sa kabuutan o grabe kabuutan Enoch, nawa sa giguha sa Ginoo tungod sa iyang kabuutan. Ug walay tao nga sama kabuutan Enoch, ug mao na ang giguha sa Ginoo. Tungod kay grabe ang iyang kaisog sa pagkinabuhi yung matarong. Matarong at kinabuhi kinahanglan sa tao. Mayroon tag magbaisugon ta na nga namingon man kapastor na mag-inisog ta o kinabuhi matarong. Tungod kinaghan kayong di tarong. Sa atong palibot, daghan dili matarong nga kinabuhi ato makita. Di ba? Suroy ko sa una dito Bilar. Kay masuri-suroy mo dito sa lugar sa Bible studyhan. Di kaabot ako dito. Mingon itong bata ko dagan, mama, nanas pastor. Kadaan hinako nam, di mo dagan nga bata nga nanas pastor. At boy, kay nagbuhat din sila nako. Samka nagbuhat sila, nagitong-it di ay. Sige sila itong-it. Di kaabot na ko, hipo sa kilang baraha. Lingkuran ba, ano di halata. So, hantod nga, ningadto ko, gabaklay, wag yun nakakita nga diha ko. Pag-abot na ko dito, kung maying hapon, basta kay mura silang nakakita guwak-guwak lagi. Nga, nagbulit sa baraha, uy, pastor, may hapon. Kaya nga ba? Magkinabuhi ka nga matarong at tubangan sa Ginoo, tungod kay kahibaw-tan nga atong palibot di tarong. Diba? Ang atong mga palibot dili mga Kristohanon. Daghan tag siguro pamilya nato mismo na dili pa Kristohanon. Ug musubot na sila ngayon nga ayaw kabalhig relihiyon. Kaya nga naman wa nila tan-awa ang kausaban sa imo ang gitan-aw lang nimo nila ang imong relihiyon nga usab. So dapat mag-inisugtas pag kinabuhi na to nga matarong. Mutindog ta ba sa lang pagkastorya? Mutindog ta nga ligon sa atong Kristohanong kinabuhi. Kay kahibalutan nga daghang mga tao nga mobitad nato palayos Ginoo. Daghang mga negative nga mga istorya ingon kay lain na relihiyon, ano man lagi. Ingon kay kanang nabag-una, nakasapa man lagi. Di ba? Ingon ana ang mga tao, bantayan nila ang imong usa ka gatos nga nindot nga gibuhat. Ug na kay usa nga sayo, ang tanaw nila dili ang usa ka gatos nimong nahimo. Kung dili kadtong usa ka buok sayop nimo, mo to'y sigihan balik-balik. Di ba? Pila ba ka libo na ito nabuhat nga tarong? Ikumparas di tarong. Pero nga yung katamang yung di matarong balik-balikos mga tao. Tungod kay bitarong kanila palayo sa Ginoo, mao na mga igsoon nga kinahanglan pag naisugot ta sa atong pagkinabuhing matarong tungod kay kung di gyud ta motindog dihan napita. Balik kita sa karaan kinabuhi. Dapat motindog juga. So once na yung ka Lord ako nang biyaan ni biya gyud na.
Kay lahi kong ang Ginoo maningil. Ayaw gyud niyo buwata kung paninglo na sa Ginoo. Nga Ginoo biyaan na nako ni ha. Di na jud ako ni buhaton Lord kaysa ni. Pero imong gibalik. Huwata. Di man ko mosilot. Huwatan Ginoo nga mo maningil nimo sa imong gibuhat. Matthew chapter 23 verse 28. Ingon din na even so ye also are outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Unsay gisaway ni Jesus sa ining mga bersikulo? Ang mga hiwi nga binuhatan sa mga tao, nabuutan lang sila sa atubangan sa mga tao. Tarong lang sila atubangan sa tao tanawon. Pero atubangan sa Dios, mga hypocrites, kasabot mo sa hypocrites, ipakaaron ingnon. Okay? Buutan kintahay, matarong kintahay, pero tinarang mong pumporma. Pero atubangan niya sa Ginoo, nagpakaroon ingnon lang. So na yung mga tao daghan ingon na italang mo, mura may tawahan o buutan yun. Pero in reality, di ay. Ano naman, pakitang tao. Sabot mo? Pakitang tao ang lain nga term diha. Hypocrisy, hypocrites or tigpakarong ingnon lang. So dili ta mo sugot nga natong kinabuhi ron. Kiding kinabuhi di mo ron nga kinabuhi. Tigpakarong ingnon lang, buutan lang ang mas pastor. Buutan lang kung nasa bisabit mo tanaw. Hindi narabas. Wag, binuutan ta ha, kaya narabas pastor o si ma'am. Ang yung muli na. Sige, balik na po tayo. Wa man sila diha. Ay ayaw. Dumdumanan nyo, bisag wa mi na, hindi nyo nagtanaw ninyo. Sunod. Courage to speak in grace and season with salt. Batay ka isog sa pag-istorya nga kanaba yung istoryahan nga lami pud paminaw sa dunggan. Okay, kasabot na mo. Ingon din ha sa verse 6 gani natong ibasa sa Colossians chapter 4 verse 6 akong basahon o balik dire kay di na ko ibalik ang slide. Sa versikulo 6 nag ingon ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot o makadasig aron makatubag kamo sa husto nga sa mangutana kaninyo. Unsa kuno kinahanglan nga ang atong sinultihan or kinahanglan nga ang inyong sinultihan or atong sinultihan kanunay makapahimuot o makadasig. Kada bang atong sinultihan, kasway na mo? Numusulti mo sa bang mga tao? Kada bang with grace ba? Kada bang ganahan ko lang mamati ba? No, makadungog sa imong istorya, makatuog luha tungod sa kanindot sa imong sinultihan. Okay? O niya dapat na kuno'y asin. O dinimplahan og asin. Anong timplahan man? Para lami po paminaw. Okay? Unsay gamit sa asin? Pampalasa. So sa atong sinultihan, ug wa na ilasa, wa gyud na lami paminaw. Kabantay mo ng mga taong itagay. Sige nagpangatawa. Kaya ba mo sa lagi istoryahan? Istoryang way lasa. Okay? Bibo na sila na. So, season with salt. Dapat ang atong sinultihan makadasig. Atong sinultihan makatabang sa mga taong makadungog. Muna kong advice ninyo. Pag nagali mo isulti sa tao na hunang-una ninyo masakitan siya o makadili makaayo niya, ayaw na lang na ninyo buhi. Kaya kahibaw ka ng sakitan siya. Kahibaw ka na di po maayo siya ang paminaw. Pero kung need good niya nga imong ipadungog, himuang nakamurang duha. Ayaw ninyo ipabati sa laing tao. So hinumduman na ito na ha. Ingon din na, isa naman ka, mag-una-una lagi ni siya. Okay, balik ka sa agi. Palit ka ng laptop. Ano yung mura mo? Sa
sa verse 6, kitong ibasa ng ganina, kinahanglan ko lang atong speech, ang atong sinultihan, be always with grace. Okay? Atong ampingan din atong sinultihan. Kahibaw mo, unsay, nanong kinahanglan atong ampingan? Kining istorya, okay, kining atong sinultihan, kung makapasakit ganing mo tao, man itong hinumduman yun kanunay. Ang sakit nga madungog di mo nga istorya, musod na ni mo, masakitan ka, di ra ba na mapalitan atong tambal sa butika? Ambot lang, masakitan ka istorya, ato kay may kire, ato ka o butika, palitan akong tambal sa kasing-kasing diha, kanang makawa sa ahong idumog nga istorya, nga sakit. Wala, di ta makapalit ana. Mao na nga, ang sinultihan na to, once ang tao nga makadungog, istoryang di mao, gikan sa laing tao, sakit yung tao na kayo. Sakit na kayo. Ug mao na ang sakit nga di gyud na to mapalitag tambal. Gawas lang kung imuhang kuhaon na pinagistabang sa Ginoo. So wala nga dapat with salt, with season ang ato ang pagpanulti. Okay ba mo? Ha? Ayaw buhi ang istorya pag once makahibaw ka nga di ni makatabang niya, di ni makadasig niya kung ako sa insultian na ni, di ni makaayo sa iyang kinabuhi. So ayaw yung gigayon o sulti. Kay kahibaw na mo, ang istorya pwede punan, pwede pud siya kuhaan. Nindot ang imuhang gistorya, pero pag abot sa chismis, uy, nanobra, ang uban nakuwang. So, mana nga, magbantay ka. Okay? Magbantay dito ka na. So, mana kang challenge alang sa solution na ito. Kining upat kabutang importante ni para sa itong Kristohanong kinabuhi. Okay? Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, importante ni kayo. So, mana nga atong i-apply. Sayang man ang atong paglingkod din ha sa lingkuranan. Yan, manguli rapod tang rapod. So, dapat i-apply na to ni. So, pag-ampo, ikaduha is share na to ang pulong sa Ginoo. Sunod, magkinabuhi kang matarong. O ang ikaupat, ang inyong sinultihan atong bantayan. Amen? Ha? Lagi kayo maminaw yung istorya ng Lord. Ganahan ta. Muna nga, ubat tayo lingaw, anong nag-chismis atong silingan. Anong tayo lingaw? Ganahan ta ang istorya. Pero, ang pinakanindot is, kanang sinultihan na to, atong ganito ang gilna sa hustong pagi. Kaya makabless og tao ba? Ngayon, istorya ni uy, na-bless ang buwan to. Dili kay, uy, discourage ko to da, murag dito maog yun. Diba? Yung nana. So, mana mga igsoon, na kining mga pulunga sa Ginoo nga atong nadungog karon gikan sa iyang pulong. Dapat i-apply na to ni sulod sa kasing-kasing, i-aplikar na to adlaw-adlaw, atong buhaton, atong himuon, tungod kay mao kini ang ikinahanglan din nato as Christians. Kinahanglan nato nga motubo kita diha sa pagpangalagad nato sa Ginoo. So dalaygon ang Dios, maadto sa ulo, magampo ka. Lord, salamat kay Ginoo sa mensahe sa imong pulong. Salamat Ginoo nga nagpahimangno ka kanamo nining mga butanga sa imong kinabuhi, Lord. Dili man gud ni perfecto Ginoo apan naaman ka Ginoo nga motabang ka namo, Lord, tabangin ni sa among pagkinabuhi Ginoo, tabangin ni Lord nga mabuhat gyud namo ang angayan namong himuon para sa imong kahimayaan. Salamat Ginoo nga kini imong pulong karon dili lang nimo labay sa muang pikas dunggan kundi Lord ibutang namo ni sa mga kasing-kasing Ginoo amo kining kinabuhi aron nga maglakaw kami Ginoo uban kanimo pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga imong gisugo Ginoo sa matag usa ka namo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan among ihatag Ginoo tanang dungog himaya diha lamang kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.